Hi guys! For this video naman, ang pag-uusapan natin is the case of statically indeterminate thrust. However, yung redundant natin this time is a member, no? So to recall, yung unang dalawang examples kasi natin class doon, yung redundant natin doon ay yung reaction. Kaya nga ang ginagawa natin doon is tinatanggal natin yung isang reaction para maging temporarily determinate muna siya, no? Then, ginagawa na natin yung procedure, no? But this time, ang i-consider na natin na redundant is one of the members of the trust, no? So, saan ba yun kalimitan nangyayari, no? Yung ganong sitwasyon, mga trusses na may redundant members, no? So, halimbawa, ito yung trust natin, no? And usually, meron siyang given na hinge and roller. So, isang hinge and isang roller, no? So, dito, in the first glance, kahit kayang-kaya mo nang makompute class by statics yung support reaction, no? Kasi, tatlo lang naman yung ating external reaction, no? However, for every panel class, pag tiningnan mo to, no? So, for every panel, may nakalagay dyan na diagonal bracing. So, halimbawa, itong panel na to, isang diagonal bracing. Ito namang panel na to is another diagonal bracing, no? However, for this one, kung papansinin mo, may dalawang diagonal bracings, no? And dito usually nangyayari ang indeterminate or yung redundant na member, no? So, ang mangyayari, meron kasi tayong dalawang diagonal bracings, no? In one panel. And kapag ganyan, yung scenario class, no, na makita nyo sa problem, no, dalawang bracing sa isang panel lang, panigurado, yung isa dyan sa dalawa ay redundant, no. So, one of them will be redundant. So, yun yung usual na scenario, no? Ganun lang naman ang tatandaan nyo. Again, no, kalimitan nangyayari yung scenario na yung truss ay may redundant member if in a panel merong dalawang diagonal bracing, no? And yung isa doon, gagawin mong redundant. So, sir, ang question, alin ba yung gagawin kong redundant dyan sa dalawang bracing? Ang sagot is kahit alin, no? So, nasa sa inyo, halimbawa, if you temporarily remove this as a redundant or you want to remove this as a redundant, no? Parang katulad lang doon sa katulad lang doon sa unang topics natin na decision mo kung anong reaction yung ire-remove mo temporarily in order to make it determinate. So, ganun din dito, no? Ikaw na bahala kung ano yung trip mong diagonal ang tanggalin temporarily para maging determinate siya, no? So, pero yung process nito class is still the same. We will still use the same compatibility equation and yung mga method of joints and the unit load method. Ganun lang noon, no? So, para mas maintindihan natin, no, yung process ng pag-solve niyan, let's try to solve or to discuss this example nga. Basahin ko siya. Perform the structural analysis of the truss loaded as shown below. Assume constant axial rigidity in all members of the truss, no? So, ayan na siya. Given naman yung dimensions, no? So, dito, obviously, class, because of these two diagonal bracing on this single panel, most likely, it will be indeterminate. And dito magkakaroon ng redundant member, no? But again, hindi ko sinasabing inspection lang, goods na yon, no? It is still your obligation to check it mathematically na talagang indeterminate ito. And yun na nga ang gagawin natin ngayon, no? For the solution, class, i-check natin, no, yung stability and determinacy nung structure natin. So, allow me to copy-paste this one. Tapos, siguro, lagay natin yung reactions dito. Alam naman natin, this is AY, this is AX, and this is CY, no? So, of course, kahit tingnan mo yan, the reactions are not parallel and the reactions are not concurrent, no? So, automatic, no? This is externally stable, no? So, now, to check for internal stability, syempre, bibilangin natin class yung number of reactions, member, and joint, no?
So, to check for internal stability ng trust natin. So, for the R, obviously, tatlo lang naman siya, no? 1, 2, and 3. Mali lang pala ako ng letter na nagamit dito, no? It must be DY. So, for the number of members, pag binilang mo siya, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos yung dalawang intersect 9 and 10. So, we have 10 members, no? And for the number of joints, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, and 6, no? So, we have 6 joints. So, yun na nga, R plus M, blank ng 2J. So, 3 plus 10, blank ng 2 times 6, no? So, 3 plus 10, i-add na natin siya kahit sa utak natin, 13. 2 times 6 naman is 12. So, obviously, 13 is greater than 12. So, ang conclusion natin dito, class, indeterminate siya. And the degree of indeterminacy is simple subtraction lang naman, 13 minus 12 or first degree. So, meron tayong isang redundant, no? So, in this case, i-assume natin, class, na yun na nga, napatunayan pala natin na indeterminate siya. And dahil tatlo lang naman kasi yung reaction, so most probably, the redundancy is in the member. And as I said, dito nga yan sa isang, yung isa dyan sa dalawang, ano natin, no? Diagonal bracing, no? So, now, yung procedure, magiging parehas din lang naman doon sa pag-solve natin, no? In the first two example. So, ang gagawin natin dito is gagawin natin yung truss na determinate temporarily, no? Temporarily determinate by removing one redundant member, no? So, ayan na muna ang gagawin natin. So, bahala ka kung alin dito sa dalawa ang tatanggalin mo, no? So, may freedom ka naman dun, class, no? So, ako, sa solution ko, ang tatanggalin ko munang redundant ay yung BE, no? So, say, member BE. Ayan, no? Ulitin ko, no? It's just my personal prerogative that I will remove this one, no? However, ikaw naman, kung gusto mong maiba yung solution mo compared sa akin, pwede naman na yung CF ang tanggalin mo. Nakukuha po, no? Kasi nga, again, kahit alin naman dyan sa dalawa ang pwede natin na i-consider for analysis, no? So, sige, no? I-copy ko lang itong original na figure para makatipid tayo, no? Sa oras, no? So, ito na yung truss natin na indeterminate pa siya. So, ang gagawin natin, no, remove natin to. Ayan, no, remove din natin to. So, ayan, no, temporarily that is determinate. Tapos, ang gagawin natin dito, class, isosolve na natin, no, yung support reactions and might as well the members using method of joint. So, pakigawa na yun, no. So, unahin nyo muna na isolve dito, class, yung support reaction. So, halimbawa, for A, solve for AX and AY. So, AX is equal to AY is equal to. Tapos, dito rin, DY is equal to. So, kindly pause this video if you want to solve it on your own, no? Otherwise, kung excited na kayong malaman yung sagot, you can continue, no? So, again, no, you can pause in order to solve the reactions. So, I assume at this point, plinayin nyo na siya kasi it's either na-solve nyo na yung reaction and you want it to check na, no? Or kung baga, gusto mo na lang mag-proceed dito sa video na to, no? So, sige, no? Kung sinolve nyo siya, dapat ang makompute nyong AY is 41.6667 kilonewton. Yung AX is 20 kilonewton. And yung DY is 48.33 kilonewtons, no? So, ayan dapat, class, yung ma-solve nyo po, no? So, tama ba yung nahanap nyo? So, kung tama naman, then that's good for you. Kung hindi siya tumama,
you need to pause this and try to recheck your work, no? Kasi nga, di ba na, dapat reaction pa lang tama na. So now, assuming that you already got the reactions correctly, so magme-method of joints na tayo dito sa truss natin. Ang ginawa ko, I will start at A, then followed by B, then sinundan ko yung F, then yung E, then yung D, para lang ma-solve yung 9 members natin. Okay, no? So, in this case, i-ano ko muna siya kasi actually, ginawa ko na yan ngayon dito para makatipid tayo ng oras, no? So, sa joint A and joint B, ayan yung aking method of joints, no? So, pag ginawa ko yan, yung FAB ko ay negative 69.4444 kilonewton and yung AF naman is positive 75.5556 kilonewton. Yung B naman, ang BF is negative 41.6667 kilonewton. Yung BC naman, positive 41 na, 0.6667 kilonewton. Yung BC naman, negative 75.5556. Baka magkaroon lang yan ng discrepancy of decimal places, no? You can accept it kung sobrang liit naman. Again, if you want to double check the method of joints for joint A and joint B, you can pause this video, no? So, sige, no? I-pause nyo muna siya para para ma-double check nyo. Pero kung hindi naman, kung ayaw mo nang i-double check, naniniwala ka na dyan, so we can proceed to the remaining joints, no. So ayan, no. For joint F naman and yung joint E, so ayan naman yung nahanap ko when I perform the method of joints in joint F. So yung nahanap ko ay 13.8889 kilonewton yung CF, tapos yung EF naman 64.4444 kilonewton. So ayun siya. And when I perform method of joints in E, so yung CE ko ay 40 kilonewton and yung DE ko ay 64.4444 kilonewtons, no. So you can double check it, no, kung sakaling kailangan nyo, no, na i-master. Na zoom in ko. Ayun, no. May 75.5556. Or kung gusto nyo, you can simply take the screenshot of this one, then you double check it later on, no. So, finally, dito tayo sa joint D. So, that's the last joint. And pag ginawa mo yung summation forces vertical, ang mahanap mo dyan na CD ay negative 80.5556 kilonewtons, no. So, ayun, no. Nahanap na natin yung 9 na members natin, no, o yung forces doon sa 9 na members. Para mas malinis yung ating solution, no, so allow me to present the summary of the analysis here, no. So ayan siya. And kayo din, kung nag-method of joints na kayo, you can you can double check. So dapat yung AB ay negative 69.4444, yung AF ay 75.5556, yung BC negative 75.5556, yung BF 41.6667, yung CD negative 80.5556, yung CE pala is 40, yung CF is 13.8889, yung DE is 64.4444, and yung EF is 64.4444. By the way pala, class, no, nakalimutan ko palang sabihin na sa mga diagonals, dapat malaman mo yung slope nito. So, yung slope niya, obviously, di ba ito, 3, tapos 2.25. So, pag dinivide mo kasi yan, class, sa calculator, halimbawa, no, may calculator kayo, 2.25 divided by 3, so that is 3/4, no. So, ibig sabihin, ang slope dito ay 3:4. So, ganun din dito, no, 3:4. 3:4. And alam nyo naman yung kasunod niyan, dapat 5. Ayan, no. Nakalimutan ko lang sabihin, no. Pero I do hope habang nag-method of joints kayo, nahalataan nyo na iyon na nga magiging 3, 4, 5 yung triangles natin, no. Okay po. So, yung next na gagawin natin, pagkatapos nyong, tandaan nyo to, no, palagi nyong hahanapin yung forces sa lahat ng members, no. Kaya nga, purgang-purga ka palagi dito sa method of joints. Okay, no. So, yung next na i-consider natin dito, class, is
ayun na nga, mag-virtual system na tayo. So, pag kinonsider natin yung virtual system nung originally na determinate structure, no? Nitong structure na to, i-copy paste ko muna to, no? So, copy. Again, yung virtual system nung determinate. Ayan, no? So, kapag virtual system niya, of course, kailangan nyong i-remove yung lahat ng real force na nag-a-act. So, tanggal dapat yan. Ayan, no? So, i-adjust lang natin, no? Tapos, syempre, at this point, matatanggal na din class yung mga force dyan. Kasi yung mga reaction na yan, initially, galing yan sa real system. Tandaan nyo, no? Ayan. So, now, sa virtual system, ang gagawin natin dito, i-consider natin yung mismong diagonal member BE. So, tandaan nyo to, no? Nandito kasi yung diagonal member BE. I-adjust ko lang, no? Tanggalin ko lang yung slope. Ayan, no? So, here, ilagay ko lang na nandito yung 3, 4, 5. Parehas lang naman yan, no? Dito, no? So, di ba, yung kinonsider natin na redundant kanina is yung diagonal member DE. And dapat, this time class, maglagay ka ng virtual load or ng unit load na parallel dito sa diagonal BE. Yun lang yung pinagkaibang niya ngayon, no? And para clear, i-assume natin class na yun ay tension, no? So, ang gagawin ko, maglalagay ako dito ng force na 1, tapos maglalagay din ako dito ng same force na 1, no? Kasi nga, yan yung unit load natin, no? Na pinalit natin doon sa diagonal member na inassume natin na redundant, no? So, ganun yung magiging virtual system, no? Ito. And of course, you need to consider na yung BE, di ba, no? Itong BE, may slope pa rin yan na 3, 4, and 5. Kasi nga, same lang naman siya dapat nito ng slope. Kaya dapat yung dalawang 1 na nakikita nyo, ito, meron siyang slope na 3, 4, 5. So, ganun din dito sa baba, 3, 4, 5. So, sa iba magtatanong, sir, dalawa ba dapat yung ilagay? Yes, dapat dalawang 1 ang ilagay nyo dito, no? Kasi nga, magkalaban sila ng direction, no? Okay po, no? Again, no? Dapat dalawang 1 ang ilagay po, no? So, ano pa? Yung tatandaan nyo dito. So, yung next na i-consider natin, dapat yung direction dito ay assumed na papalayo, no? So, bakit ba napaka-importante nung assumed na papalayo? Because it is assumed as tension. Diba, no? Pag ganyan, no? Assumed tension tayo palagi sa truss. Okay, no? And finally, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Yung magiging reaction sa lahat ng support class ay 0. Kapag ganyan, no? Na yung redundant ay member, sa case ng virtual system, i-assume natin dito, or actually, hindi nga i-assume, isisigurado natin dyan, or ilalagay na nga na yung reaction sa lahat ng support ay 0. So, parang marami-rami, no, yung tinatandaan, no? So, ulitin ko. Dahil yung initial na in-assume natin na redundant ay yung member BE, naglagay ka ng unit load on opposing side na 1. Tapos, kung ano yung slope nung BE, yun din dapat yung slope nito. Another thing, dapat papalayo yan on, with respect to the points kasi nga, always assume na tension. And finally, yung lahat ng reactions natin ay iseset mo as 0. Ayan, no? So, this is now the virtual system. So, ngayon, kung nagets na siya, babalik at babalik ka sa method of joints ng virtual system. So, again, i-consider nyo tong joint A and joint B. So, sa joint A, medyo i-discuss ko siya ngayon, no? Bibigyan ko ng emphasis yung discussion. So, sa joint A, as you can see, yung AY is 0, yung AX is 0. Kaya nung nag-summation force vertical, yung nahanap na AB ay 0. Tapos, nung nag-summation force horizontal, yung nahanap na AF is 0. So, yung next na kinonsider natin is yung point B. But as you can see,
yung point B class may nag-a-act dyan na unit load. Ito na nga yung ating redundant member. So, therefore, may nakalagay dyan na 1. Kaya wag na wag mo yan i-ignore, no? So, di ba, no? Nandyan yan, no? So, ito. By the way, you can pause this video for a while. Tapos, you can take a screenshot in order to verify kung tama itong method of joints, no? So, sige, no? Ayan. Kasi kung i-discuss ko pa kasi ito one by one, alam nyong magiging napakahaba na ng solution natin, no? So, sige, no? Double check. Basta wag nyong kakalimutan, no? Ngayong nag-method of joints tayo, no? Kailangan kasama po yung unit load, no? Dito sa point B. Kasi nga, yun yung ating internal load, no? So, sana wag nyo yun kalimutan. So, ito siya. So, yung next na i-consider dito is ito, no? Yung joint F and joint E. Ayan siya, no? So, sa joint E lang, mag-ingat, no? Huwag nyong kalimutan na nandun din yung unit load, no? Kasi nga, kung papansinin mo, nandito yung E. So, yung unit load kasama dyan, no? So, sige, no? Pa-double check yan. So, ayan, no? Feeling ko naman na double check nyo na, no? Yung point F and point E. Ayan. So, yung lastly, yung joint D, ayan din siya, pa-compute, no? So, kung na-review nyo na yung method of joints nito, ito naman yung summary of analysis natin, no, sa virtual system. So, isa-isahin ko siya. Yung FAB dapat 0. Yung AF din is 0. Yung BC, negative 0.8. Yung BF, negative 0.6. Yung CD, 0. Yung CE, negative 0.6. Yung CF is 1. Yung DE is 0. And yung EF is negative 0.8, no? So, ayan yung nahanap ko. So, now, let's now proceed to the tabular solution. So, sinulat ko na class yung AB, yung AF, yung BC, yung line na members natin, no? Pero, kulang po ito class, no? Kaya kung papansinin nyo, dito sa table ko, meron pa akong last na row na hindi ko pa fini-fill upan, no? So, ito kasi yung karamihan na nakakalimutan ng mga engineers, no? Or ng mga nagsosolve dito sa structural analysis, no? So, yung una nilang sinulat is yung 9 na members na kinompute niya in the real system and the virtual system, which is ito na nga yung ating values, no? Pero, meron pa dapat yung last. And dapat itong last natin, naka-reserve yan class doon sa redundant na member. Ayan, no. So, ang point ko, wag na wag niyong kalimutan yung redundant member na isama dito sa tabular presentation ng solution, no. So, here, ilalagay ko yun as pang 10, no. So, yun yung member BE. So, ayun siya. So, ano naman yung ilalagay mong F dito sa redundant member? So, kapag redundant, ilagay mo lang yan na 0, no. Kasi nga, hindi pa siya nag-e-exist sa real system. Pero yung small f, dapat ilagay mo siyang 1. Kasi yun yung mismong unit load, no. Ulitin ko, no, yung last column, i-reserve mo na lang yan sa redundant member. And ang ilalagay mong big F ay 0. Kasi nga, inassume natin siya na hindi siya nag-e-exist doon sa real system. Tapos, sa virtual system, ilalagay mo ay 1 kasi nga, yun yung ating unit load, no. Di ba nga, ito siya. Ayan. So, sana clear yun, no. Siyempre, yung length is, Pythagorean theorem mo na lang po ito. Halimbawa,
dito, no, pag Pythagorean theorem mo, 2.25 squared plus 3 squared square root, ang sagot dyan is 3.75 meters, no. So, ayun siya, no. Kaya, dapat yung ilalagay mo ditong length ay 3.75, no. So, ayan siya, no. By the way, no, screenshot nyo to, then i-double check nyo, no, kung tama yung mga length ng AB, AF, then hanggang EF, no. Pero feeling ko naman, yung mga values dito ay tama, no. So, ayan. And finally, for the axial rigidity, tandaan nyo na nakalagay naman sa problem na assume all members have constant axial rigidity. So, ilalagay mo lang siya as AI, no. So, ganun din dito, no. Ilalagay mo lang siya as AI. Again, huwag niyong kalimutan sa last part ng ating column, yung mismong redundant member. Kasi, tandaan nyo, even though that's a redundant member, it is still a member. Nakukuha po, no? So, dapat 10 yung nakalagay dito. Kasi nga, 10 naman talaga yung members natin, class. So, okay, no? So, ngayon, ang next lang naman na gagawin dito, fill upan nyo lang naman itong dalawang column na to. So, for example, itong big F small fl over AI. So, ito siya. So, negative 69.4444 times 0 times 3.75 over AI. So, ayan siya, no? So, pag kinumpute mo yan, kung hindi ako nagkakamali, ang lalabas 0 over AI or simply 0. So, ganun din dito sa kabila, ang kalalabasan dyan ay 75.5556 times 0 times 3 divided by AI. So, basta yun, no? 75.5556 times 0 times 3 over AI. So, ang lalabas ulit dyan, 0 over AI or simply 0, no? So, ayun siya, no? Then, yung sumunod, pag kinompute natin to, negative 75.5556 times negative 0.8 times 3 divided by AI. So, pagpatuloy nyo lang, no, yung gagawin nyo dyan. So, ito, 181.3334 over AI. So, ito naman, pang-apat, isulat ko na lang, negative 56.25 over AI. So, ito naman, 0. Ito namang isa, negative 54 over AI. Then, ito naman, 52.0834 over AI. Then, ito, negative 154. Okay, sorry. Dapat 0, yung pang-8. Tapos, itong pang-9, negative 154.6666 over AI. And yung pang-10 class ay 0, no? So, ayan siya. So now, pag na-fill upan nyo na yan, let's now fill up this other column. So yun na nga, F squared L. So halimbawa ito, 0 squared, 3.75 over AI. So ayan siya, no? So ganun lang, magiging 0 over AI. So literally, 0 siya. Ito rin, 0 over AI or 0. Tapos ito naman, pag fill up mo, negative 0.8 squared o times 3 divided by AI. No? So, pag kinumpute nyo siya, ang sagot is 1.92 over AI. Then, ito naman, 0.81 over AI. Then, 0, 0.81 over AI. Then, 3.75 over AI. Then, 0, 1.92 over AI. And 3.75 over AI. So, ayan na class, no, yung kalalabasan ng computation natin. So, of course, yung magiging next step dito is, yun na nga, very much procedural na lang tayo, no? Katulad lang nung mga una natin na ginawa. So, here, yung delta 1 is equal to summation of FFL over AI. So, kindly add. Subukan nyo siyang i-add, no? Kung ano yung lalabas dyan. So, I think ang lalabas dyan ay negative 31.6
4998 over AI. So, that is now the answer for this. Meanwhile, yung delta P, that is simply summation ng F squared L over AI. So, ito namang part na to, ang i-add nyo, no? So, kindly add this right side or rightmost column. So, yun na nga, ang magiging sagot naman dito, class, ay 2.4305 over, sorry. Mali yung nakopya ko. It's 12.96, no? 12.96 over AI. So, ayan na siya, no? So, finally, gagamitin na natin dito, no? Yung compatibility equation, no? So, yung compatibility equation, delta 1 plus P delta P is equal to 0. Kaya dapat, no, ang isulat natin, negative 31.4998 over AI. So, that's delta 1 plus P, tapos 12.96 over AI equals 0. So, tandaan nyo, yung AI can be cancelled out. Kaya kahit yan lang yung isulat nyo, no, sa calculator nyo. And the value of P is equal to 2.4305 kilonewton, no, pag kinompute nyo siya. No, so anong ibig sabihin nun, class? Dahil positive siya, therefore, ano ba yung redundant natin? Di ba yun yung BE? So, therefore, yung FBE natin is equal sa P na yan, which is 2.4305 kilonewton or 2.4305 kilonewton na tension. So, nahanap na natin, class, yung force doon sa member BE. Ayan, no. So, kung babalik tayo dito sa original na ano natin na truss, i-copy ko na to, no. Ayan, no. So, dito, class, sa truss natin, ayan siya, no. Yung real system, pero this time, idadamay na natin, no, or isasama na natin yung BE kasi yun naman talaga yung original na figure, no. And the slope is naka 345 and ito rin naka 345. So ito na yung ating original system and nahanap na natin yung force in member BE as 2.4305 kilonewton. Ngayon, class, tandaan nyo na ang ano pa rin dito, yung redundant is yung member. So, walang mababago dito sa na-compute natin na support reaction, no? Hindi ito katulad dun sa mga previous example natin na uulitin natin, class, yung computation ng support reaction. Ngayon, there's no need to repeat it. Okay na to. Valid na rin yan lahat, class, no? So, I do hope that's clear. Kaya lang, this time, ang mangyayari, yung remaining na members natin, yung unang 9 na members, still, magbabago yung ilan doon. And, hindi naman na siya magiging mahirap kasi, di ba, meron nga tayo dyan table. So, ito yung 9 na members natin. Dinamay ko na lang yung BE as the redundant. Yun yung F assumed niya, 0. Tapos, sa virtual system, yun yung 1, no? So, alam nyo naman na ang ginagamit natin for that, F actual is equal to F assumed plus PF, no? So, just do the same thing, no? Na ginagawa natin in the, like the first two examples sa truss, no? So, take note lang, yung P na gagamitin natin is yung na-compute natin, no? Na 2.4305 kilonewton, no? So, halimbawa ito, magiging, yung F actual equals F assumed plus PF, so negative 69.4444 plus 2.4305 times 0. So, ang lalabas din lang naman dyan ay negative 69.4444. Basta, ito siya, no? F actual plus yung P times F. So, halimbawa ito, 75.5556 plus 2.4305 times 0. Kaya, ang sagot pa rin natin dyan ay
75.5556. So, dito naman, negative 75.5556 plus 2.4305. Tandaan nyo, may negative 0.8 dyan, no? Na nakalagay, no? Kasi nga, ito yung F. So, here, ang sagot natin dyan ay negative 77.5. Then, ito naman, patuloy lang natin dito. So, this is 40.2084. Ito naman, negative 80.5556. This one, 38.5417. Then, ito naman, 16.3194. Then, this one, 64.4444. Then, ito naman, 62.5. And finally, 2.4305. So, of course, alam nyo naman na ang positive is tension, negative is compression. So, for final answer, this is 69.4444 kilonewton in compression, 75.5556 kilonewton in tension, 77.5 kilonewton in compression, 40.2084 kilonewton in tension, 80.5556 kilonewton in compression, 38.5417 kilonewton in tension, 16.3194 kilonewton in tension, 64.4444 kilonewton in tension, 62.5 kilonewton in tension, and 2.4305 kilonewton in tension. So, ayan na, no? Na-solve na natin yung forces sa lahat ng members nitong indeterminate thrust natin, no? So, I do hope, no, this illustration or this video discussion ng solution is nagbigay linaw sa inyo kung paano mag-solve ng mga indeterminate thrust if the redundant is now one of its members, no? So, thank you so much for your for watching this video, and ingat po kayong lahat.